Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mas lalong tumitindi ang bangayan ngayon ng Administrasyong Marcos at Campo ni VP Sara Duterte. Gulong-gulo na ngayon ang isip ni VP Sara, mga senador na kaalyado nito at iba pang mga opisyal na kanilang kakampi ay dahil unti-unti na silang inuubos ngayon. Si Senator Bato de la Rosa ay hindi na nagpapakita at hindi na mahagilap dahil sa banta ng pagdakip sa kanya ng mga otoridad at Interpol dahil sa mga kaso nito sa ICC or International Criminal Court kung saan una nang inaresto at dinala doon si dating Pangulong Duterte. Nakahanda na din sa ngayon ang ethics complaint ng Senado sa pangunguna ni Senator J.V. Ejercito, Assistant Chairman Kiko Pangilinan at mga members nito kabilang na si Senator Risa Hontiveros upang patawan ng parusa si Senator Bato dahil sa patuloy nitong pagliban at hindi paggawa ng kanyang trabaho bilang senador ng bansa. Si Senator Villanueva naman ay nag-aantay na lamang ng kanyang hatol mula sa Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan hinggil sa patong-patong ng mga kasong graft, malversation of public funds at plunder hinggil sa pagkasangkot niya sa mga flood control ghost project sa Bulacan. Si Senator Jingo Estrada naman ay mukhang kinakabahan na din sa ngayon dahil sa nagbabadyang mga kaso na ipafile laban sa kanya dahil din sa mga kickback na natanggap di umano niya sa controversial na mga flood control projects. Pati si Senator Escudero na dawit din sa korupsyon na ito kung saan isa siya sa mga itinuturo ng mga witnesses na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Samantala, si Senator Amy Marcos naman ay biglang sinibak bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations ng Senado. Pinalitan siya ni Senator Erwin Tolfo na bisto kasi ang pagkampi niya at ng iba pang mga senador sa minority group sa gawain ng China. 15 senador ang lumagda ng resolution na nagkokondina ng panghaharas ng mga Chinese Coast Guard sa ating mga hukbong mandaragat at mga Filipino fishermen sa West Philippine Sea. Subalit itong sina Robin Padilla, Marcoleta at Amy Marcos at mga minority senators ay tila kinakampihan pa ang bansang China at minasama pa si General Commodore Tariela. Sa kaugnay na balita ay kinondina ng taga-Kamara at Senate President Tito Soto ang pagbasura ng Supreme Court sa MR or Motion for Reconsideration na ipinasa ng Kamara sa Korte Suprema upang isa-alang-alang ang ipinasa nilang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte noong 19th Congress. Ani SP Soto ay sa ginawa ng taas-taasang hukuman ay tila iniba nito ang nakalagay sa ating konstitusyon. Dagdag pa niya ay susuporta di umano siya sa maaaring pagrebisa ng konstitusyon o ng CHATCHA o Charter Change upang aniya ay hindi na magamit ang batas ng ilang mga matataas na opisyal upang baluktutin ang nakalagay sa ating konstitusyon. Tila hindi na magkamayaw ang kampo ng mga Duterte sa kabi-kabilang mga dilobyo na nangyayari sa kanila ngayon. Ngayong February ay nakahanda na ang Kamara para sa panibagong pag-file nila ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ito mga kabunyog, unang-una muna, Ernesto Gesta, kumusta po kayo dyan sa Bay Area? Mga kabunyog, unang-una, hindi ito nakakaalam talaga ng history si Robin Hood Padilla. Mayroong term ngayon sa history, mayroong term ngayon sa political science, social science, sa world history. Tayo ngayon ay nasa panahon na ng tinatawag na neo-colonialism. Ewan ko kung kung naituro dito kay Robin yan. Kung hindi man, dapat maturuan siya ng ng nag-a-advise sa kanya. Turuan siya at tinatawag na term na neo-colonialism. Neo, ibig sabihin new. O Robin, kung nanonood ka, ewan ko kung nanonood, baka hindi naman ito nanonood sa atin. Kung mayroon ditong DDS, nandito ba si Argo? Wala si Argo. Pwede niya sanang i-forward ito kay Robin Padilla. Libreng lecture. Nung mga panahon, ang kolonyalism noon o pananakop, talagang ino-occupy ang bansa at talagang sinasakop. Halimbawa, yung pananakop sa atin ng Espanya, ng mga Espanyol, kolonyalismong Espanyol ang tawag doon, Spanish colonialism. Yung panahon naman ng Amerikano, imperialism yun, pero kolonyalism pa rin yun. Ay di ba? Sinakop tayo ng Amerikano, pagkasakop sa atin, nandito sila. Sila yung nandun sa Malacanang, mayroong bandila ng Amerika. May mga opisyal ng Amerikano dito. May American Governor General.
Nung una, mga military governor general, sumunod civil governor general. Hindi, civil governor. Nung una, military governor. Nung bandang huli, kaya nga yung mga kalye natin dito, halimbawa yung Murphy, si Frank Murphy yan, dating governor general yan ng Amerika sa Pilipinas. Si Francis Burton Harrison, kaya meron tayong Harrison. Yan yung mga ano. Pero ang panahon ngayon, hindi na direktang pananakop eh. Mahirap na sa mga makapangyarihang bansa, sa mga superpowers na sumakop ng bansa. Kapag inoccupy nila ang bansa, mag-i-istasyon sila doon ng malaking tropa nila, puwersa, tapos madidrain ang resources nila, nakakapagod. Yan ang ginawa ng US sa Afghanistan. Kaya nga sa bandang huli, umalis na sila eh. Kaya nga ang Venezuela, di ba? Kinuha nila si Maduro. Nung una ang sabi ni Trump, papasok na ang Amerika, sasakupin na ang Venezuela. Hindi naman nila ginawa. Bakit? Hindi naman ganun kadali eh. Ang panahon ng direktang pananakop, yung tinatawag na kolonyalismo, ano na yan? Lipas na yan. Kumbaga ngayon, ang bagong paraan ng pananakop, neo-colonialism na. Ibig sabihin, hindi na kailangan na ikaw mismo ang magpapatakbo ng gobyerno doon. Ang importante, ang gobyerno dyan, hawak mo. Kaysa sa, halimbawa, panahon ni Duterte. Panahon ni Duterte, hawak ng China si Duterte. Yun ang neo-colonialismo. Ibig sabihin, kahit hindi mo naman sakop ang bansa, hindi mo kailangang occupyin, basta't hawak mo ang presidente dyan, sunod-sunuran yan sa'yo, okay na yan. Nasiserve din naman yung interest at purpose mo. Ang tawag doon, neo-colonialismo. Ang bagong tipo ngayon ng kolonyalismo, hindi na yung old type. Neo na. Ginagamit na ng mga makapangyarihang bansa, mga imperialistang bansa, ang mga treaties, agreements, yung mga treaties sa mga tratado, ang importante yung mga treaties pabor sa kanila. Dihado yung mga bansang maliliit tulad natin. Ang importante, ang presidente ng bansa, hawak nila sa liig. Hindi kinakailangan sila mismo ang magpatakbo ng bansa. Kaya yung sinasabi ni Robin, papasok dito ang China. Unang-una, pag ginawa ng China yan, ikukundi na sila ng mga bansa sa mundo. Hindi na siya magiging karespe-respetong bansa. Kasi ang gusto ng China, kumpetensyahin ang US bilang world power. Ngayon, pag world power ka, kailangan ipapakita mo na hindi ka na nanakop ng bansa. Kasi pag nanakop ka ng bansa, ikukundi na ka. Katulad ng ginawa ng tingnan nyo yung nangyari sa Russia. Ay di ba kinundi na ng international community? Bakit? Kasi sinakop ng Russia ang Ukraine. So ibig sabihin sa atin, ang gagawin talaga ng China, pakinabangan ang West Philippine Sea. Pero yung pupunta ang China dito, parang katulad ng ginawa ng Hapon noon, hindi na gagawin ng China yan. Yung katulad ng ginawa ng Hapon noon, nasasakupin tayo, i-occupy tayo, magtatayo sila ng gobyerno dito. Tingnan nyo yung nangyari sa Hapon noon. Overstretch ang Japan noon. Sinakop ng Hapon ang Malaya, ang Burma, ang India. Na overstretch ang Hapon noon. Hindi niya naman kayang i-hold kasi magkakaroon din diyan ng resistance. Pag sinakop tayo ng China, ay lalaban ng mga Pilipino. Bubuo na naman uli ng mga gerilya. Pag bumuo tayo ng gerilya, lulusobin natin ng China dito, yung mga Chinese forces, laging magiging problema ng China yan. Magiging sakit ng ulo nila yan. Maraming mamamatay na Chinese dito. Ang magiging ngayon, magiging problema ngayon. Kukontrahin sila ngayon ng mamamayang ng Chinese people. Kasi sasabihin ng Chinese people, bakit kasi natin sinakop yan? So ibig sabihin, hindi yan nakikita ni Robin Hood Padilla. Tinatakot lang tayo niyan. Ang totoo niyan, yung ganyang mga pananakot, sila kasi pro-China sila, gusto nila tayo, matakot tayo. Huwag tayong mag-criticize sa China sa ginagawa nito.
Kasi nakakatakot, baka sakupin tayo. Yun ang mga ginagawa niya nila Ruben Padilla. Ha? Kaya yan mga kabunyog. Ewan ko dito. Ha? Naging senador, hindi niya ba alam ngayon? Ang panahon ngayon, ano na, neo-colonialism. Robin, i-research mo yan, neo-colonialism. Ang neo-colonialism on bagong forma ng kolonyalismo, hindi na yung direct, hindi na yung tuwirang sinasakop ang bansa. Kontrolin mo na lang, hawakan mo yung presidente dyan, kontrolin mo, mga treaties, yan yun. Ewan ko kung ano ito. Ewan ko kasi bakit naging senador ito. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Si dating Secretary Ronald Llamas, ang kapartner ko sa Dos Amigos. Matindi ang bira kay Robin. Pero pinasalamatan niya si Robin, Pinasalamatan niya si Robin. Sabi ni Ronald Llamas, salamat din tayo kay Robin. Bakit? Ito na lang, itong eksaktong sinabi niya. Kasi baka mamali pa ako nang sasabihin. Sabi ni Ronald Llamas, alam nyo, malaking tulong si Senator Robin Hood Padilla dahil sa kanya, halos lahat ng artistang tumakbo last midterm elections natalo. Kaya actually, may katotohanan din itong sinabi na ito ni Ronald. May ano to, ni Llamas, may katotohanan to. Nakita kasi kay Robin Hood Padilla, binuto nila 2022 si Robin Hood Padilla, nagtap. Tapos nung nakita nila, walang nagawa. Na-realize na siguro ngayon ng mga Pilipino, wala. O tingnan nyo, talo si Bong Revilla, natalo Talo si Bong Revilla. Sino pa ba yung mga natalo? Philip Salvador. Talo yan. Sino pa bang mga artistang hindi nanalo nitong nakaraang elections? Pero yun, si Bong Revilla, si Willie Revillame. Si Willie Revillame. Dati malakas sa survey. Akala niya mananalo siya. Ganun din si Bong Revilla. Ganun din si Philip Salvador. Imaginin nyo kung nanalo pa yung tatlo na yan, Philip Salvador, Willie Revillame, Bong Revilla. Kung dati malalakas yung mga artista, ay ngayon biglang parang nagising ang tao, Parang nagising ang tao. Ayaw na nila sa artista. Ngayon sabi ni ni Llamas, malamang na-realize nila yan dahil kay Robin Hood Padilla. Non-performing asset in PA. Walang nagawa sa Senado. Na-realize ngayon ng mga Pilipino. Parang ang point ni Ronald Llamas, nakita kay Robin Hood Padilla na hindi rin tama na dahil lang sikat bubutuhan mo, dahil lang kilala, dahil popular, tulad ni Robin Hood Padilla, top notcher yan. Kaya lang nung nandun na, hindi mo na maintindihan. Naging chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revisions of Codes and Laws. Wala namang nagawa. Nung una nagsusulong ng tiyatya, wala naman yun Nung bandang huli, ano bang mga advokasya ni Robin Hood Padilla? Wala Kung ano-anong nangyari kay Robin Hood Padilla sa Kamara ay sa Senado Tapos dumalaw pa yung kanyang asawa doon sa opisina niya. Nag-ano ba yun? Anong ginagawa nun doon sa opisina? Naka-live stream. Tapos nalagay pa sa kontrobersya yung kanyang staff, si Nadia Montenegro. Yun ang mga nangyari kay Robin Hood Padilla. Kaya ito? Ano na ba yung mga ni Robin Hood Padilla? Naggaan ng bigote, nagsusuklay, kumakain, tapos sabi niya, basta siya daw. Ano man daw sunugin man daw siya. Ang mga ngamoy sa kanya, ang magiging amoy niya, Duterte, amoy Duterte pa rin. Yan yung mga ni Padilla. Marami pang mga nagawa na ito si Padilla na na-expose sa tao. Na nakita ng tao na mukhang mali na nagbubuto ng artista. Wala namang nagagawa. Parang ngayon biglang namulat yung tao. Kaya yan yung sinasabi ni Llamas na parang sa nakita ng tao kay Padilla, biglang namulat ang mga tao, ang mga butante. Huwag na tayo magbuto ng artista. Kaya natalo si Willie Revillame, natalo si Bong Revilla, natalo si Philip Salvador,
yung mga artista, no? Wala. Hindi hindi tulad ng mga dati pag artista nananalo. Ngayon marami hindi nanalo. Kaya sabi ni Ronald Llamas, malaking tulong si Robin. Kasi nakita ng mga tao yung artista na tulad ni Robin, kahit sikat yan, kahit popular yan, wala rin namang nagagawa, wag na nating butuhan. Kaya yun yung sinasabi ni Ronald Llamas. Pero nag-react si Robin nag-react si Robin Hood Padilla, galit. Galit si Robin Hood Padilla. Kinantsawan si Robin Hood Padilla, ay si Llamas, pinatutsadahan. Sabi ni Robin Hood Padilla, kayong mga naghahanap na, hindi ito, iba, yung ngayon, ito. Ipagdadasal ko na magbago na po kayo para kahit paano ay gumandang lalaki naman po kayo. Mainam ay tumakbo po kayo para mapatunayan ninyo din ang kakayahan ninyo manalo. Si Llamas ang pinapatamaan niya. Magbago na daw si Ronald Llamas para gumandang lalaki naman. Kaya ito Pero may sagot na rin dyan si Ronald Llamas. Ang sagot ni Ronald Llamas, mabuti na daw. Ano ba yun? Nabasa ko. Kahit naman daw pangit, mabuti na daw yun. Kaysa naman sa gwapo ka. Ano ba yung sagot ni Ronald? Mabuti na daw yung pangit, kahit pangit, basta't makabaya naman. Hindi daw tulad ng gwapo ka nga naman, pero traidor ka naman sa bayan. Ito mga kabunyog, mga kababayan? Anyway, ito? Sabi ni Robin Padilla kay Llamas, bawasan niyo po ang pangungutya. Sabi dito, umapila si Senator Robin Padilla sa political analyst na si Ronald Llamas na bawasan ang pangungutya at magbago na. Kasunod ng pahayag nito sa nakabilang ang senador sa mga dahilan kung bakit maraming artistang natalo sa nagdaang elections, midterm elections. Depensa ng senador, advokasya niya ang pagboto para sa mga bagong leader na hindi sikat, hindi mayaman at walang koneksyon sa political family. Parang pinatutunayan niyo po ang sinasabi ng isang abogada na pangit po kasi kayo, kaya diyan nagagaling ang galit niyo sa artist. Ipagdasal ko po na magbago na kayo para kahit papano gumanding lalaki naman po kayo. Ang sagot ni Llamas diyan, pabuti na daw na pangit, na makabaya naman, kaysa naman sa gwapo, pero traidor naman sa bayan. Yan, matindi ang sagutan ni Ronald Llamas at ni Padilla. Abangan natin, may susunod pa yan. Sa pagbibigay ng oras, sapagkat humihingi po ng hustisya ang pamilya at ang mga tao po ng 3 de Mayo, Digos, Davao del Sur. Mabuhay po. I-refer natin also sa Committee on Public Order. Majority Leader. Thank you, Mr. President. May we refer the manifestation or distinguished colleague to the Committee on Public Order and Security? Right, so referred. Public Safety. Thank you, Mr. President. Mr. President, we have 2 colleagues who would like to avail of the privilege hour. May we recognize Senator Risa Ontiveros for her privilege speech, Mr. President. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, I rise on a point of personal and collective privilege. Dear colleagues, ang huling pagkakaalam ko po nasa Pilipinas tayo. Wala tayo sa China. This is the Philippines, and we are in a democracy. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok,
manakot at mambastos sa mga Pilipino dito in the name of free speech. Foreign missions are guests, not arbiters of our democracy. Kahit sino pang dayuhan, walang karapatang patahimikin ang mga Pilipino sa loob ng Pilipinas. Lalo na kung ambassador. Dahil mas mataas ang inaasahan sa inyo. An ambassador's behavior is limited by treaty. Even the Chinese Foreign Ministry spokesperson, Guo Jiakun, threatened Philippine officials on our very own soil, warning that they will pay a price for their words. The embassy has clearly violated Article 41 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which mandates that foreign envoys must not interfere in the internal affairs of their host state. Censuring a Filipino official's internal discourse constitutes a breach of this protocol. Hindi nila pwedeng sabihin kung paano tayo dapat mag-isip at mamuna, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang interes ng bayan at teritoryo natin. No embassy gets to decide who among Filipino officials is qualified to speak on Philippine interests. Sa mamamayang Pilipino tayo mananagot at hindi sa kinatawan ng ibang bansa. Pero ang Chinese embassy, hindi pa nakontento sa panghaharas nila sa atin sa laot. Kahit online, para silang may quota ng pambabastos laban sa representasyong ito. Malinaw na malinaw ang pangalan ko sa official Facebook page nila, Mr. President. Target rin nila si Commodore J. Tariela, si Senador Kiko Pangilinan, pati ibang Pilipinong hangad lamang ay magsabi ng mga katotohanang nangyayari sa ating karagatan. Makikita nyo po sa PowerPoint ko ang mga oras ng mga post nila patungkol sa akin. They kept replying and replying and replying to my Facebook posts. Sunod-sunod na pangiinsulto sa akin at sa ating mga institusyon na para bang may quota. Sa totoo lang, mas marami pa akong media landing sa page ng Chinese Embassy kaysa sa mainstream media. Mapapatanong ka na lang talaga, official page ba ito ng isang embahada o ng isang troll farm? Operation na yan eh. At yang kabit-kabit at coordinated attacks nila, matagal nang babala sa atin ang Armed Forces of the Philippines. Hangad nilang hatiin tayong mga Pilipino at ang hahanay ng militar. Guluhin ang isip ng taong bayan at pahinain ang loob natin sa West Philippine Sea. Kaya, Mr. President, dear colleagues, nananawagan ako ng agarang investigasyon sa disinformation network na yan dito sa Pilipinas. Kapag mga sundalo at opisyal natin ang ginugulo, usapin na ito ng national security. Naniniwala ako na walang ganitong kalaking operasyon na para makapag-opinyon lang. Pati mga Pilipinong PR firms at content creators na nagpapadikta at nagpapagamit para ikalat ang mga kasinungalingan ng Chinese government dapat ring managot. Dito sa Senado mismo, umabot at lumutang ang usapin na may Makati-based PR firm na Infinite US. Umamin itong Infinite US na tumanggap sila ng bayad mula sa Chinese Embassy. Dapat masilip ang scope of work ng proyektong yan. Kung imbes na PR,
ay umabot na sila sa panghihimasok, sa pagmamaniobra ng opinyon ng mga Pilipino. Panahon na para malaman talaga natin kung sino ang kumikita, sino ang nag-amplify, at sino ang mistulang megaphone ng China dito sa Pilipinas. Kung naaatim nilang magtrabaho laban sa sarili nilang bayan, hindi na diskarte yan. Pagtataksil na yan kay inang bayan. Sa tingin ba nila, tatahimik lang tayo sa panggigipit nila sa West Philippine Sea man o sa internet? Pues, nagkakamali sila. Sila ang nasa tubig natin. Sila ang may water cannon. Sila ang naninilaw gamit laser. Our troops have been injured. A Navy serviceman has lost a finger. Fisherfolk have lost their livelihoods. Our marine environment, our natural wealth has been damaged and destroyed. Our quarrel is not with China or the Chinese people, but with the heavy-handed policies of their government. And now, the Chinese government has the gall to play victim over a cartoon? Come on, Mr. President. Pero pag Pilipinas ang ginawan nila ng cartoon, biglang okay lang ang pangungutya. Kasi sa mga Chinese Communist Party newspapers tulad ng Global Times, ginagawan rin nila ng cartoon ang Pilipinas at mga liderato ng ating bansa. Ganyan yata talaga ang ugali ng mga bully. Malakas mang asar, pero ayaw nilang napupuna. Tariela presenting China's current regime, including its president, as bullies, is not an overstatement. It is a clear and common fact. Instead of taking accountability for their government's actions, the embassy has twisted and turned facts to suit their propaganda. Instead of showing restraint and remorse for escalating tensions, they have doubled down on aggression. As 2026 began, the AFP already monitored a force of 13 Chinese vessels, comprising 3 PLA Navy warships, 6 Coast Guard cutters, and 4 maritime militia boats encircling Scarborough Shoal. As of January 2025-2026, the Armed Forces of the Philippines reported a swarm of 41 Chinese vessels, including Navy warships and maritime militia, actively trailing and harassing Philippine patrols. Their tactical focus has notably shifted from ramming government ships to directing their violence against our fisherfolk, effectively denying access to their traditional fishing grounds. Kaya sa Chinese Embassy, huwag niyong niloloko ang mga sarili ninyo na ang pamumuna ng mga Pilipino ay kung anumang political theater kuno o kung anumang sinubo na naman sa inyo na mga trolls ninyo. Kung naghahanap kayo ng katotohanan, eto, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Chinese Embassy, kayo ang problema. Dahil sa tuloy-tuloy na pangaharas at panggigipit ng mga Chinese vessels ninyo sa mga Pilipino, kaming mga nasa loob ng tahanan namin ang hindi makakilos ng malaya. Mga Pilipino ang dapat nangunguna sa pagsisiyasat at pagpapaunlad ng oil at gas reserves sa West Philippine Sea na para sana sa murang kuryente, mas matatag na supply ng enerhiya at mas maraming trabaho. Pero dahil sa angas ng Chinese government, apektado ang negosyo, ekonomiya at dignidad ng Pilipinas. Yung mga isda na dapat nasa palengke natin,
Yung kabuhayang dapat nasa agrikultura natin. Yung pagkain dapat nasa mesa ng pamilyang Pilipino. Dapat hindi ibinabalato sa China. Panawagan ko rin po sa lahat ng ating mga kasamahan sa gobyerno. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong tumigil na magsalita at manindigan para sa ating inang bayan. We have the sworn duty to protect and defend the Philippines. At panawagan ko sa bawat Pilipino, maging mapagmatsyag. Huwag tayong magpabola sa propaganda at kasinungalingan ipinapakalat nila. Alam kong hindi natatawaran ang dangal ng isang tunay na Pilipino. Kaya kapag may nakikita kayong paulit-ulit na script na ang tono ay magparaya na lang tayo sa Chinese government kuno, alam na natin kung ano yan. Pampahina ng loob at pangbabaluktot. Ginagamit nila ang demokrasya natin para lituhin at hatiin tayo bilang isang bansa. Mr. President, dear colleagues, makakaasa kayo, hindi rin po ako papayag na ipinahihiya tayo sa sarili nating bahay. Hindi natin